May kakaibang taktika na ginagawa ang Iran. Ang isang Iranian drone ay nagkakahalaga ng 1.2 million pesos. Ang isang American missile naman ay nagkakahalaga ng 240 million pesos. Ibig sabihin, may 200 to 1 difference sa presyo. At nang magsimula ang conflict, mahigit sa 1,200 projectiles na ang pinakawalan ng Iran. Ang problema, limitado ang stockpile ng Amerika. Kaya naman ang tanong, kaya ba nilang makasabay sa dami ng drones ng Iran? Noon kasi, ang modern warfare, kung sino ang may pinaka-advanced na armas, sila ang mananalo. Pero ngayon, tila baliktad na. Ang Iran, pinupuno nila ang kalangitan ng mga mumurahing drones, tira ng tira. Samantala, ang US at Israel naman ay binabagsak yung mga drone na yon gamit ang napakamahal na missiles. Ilang araw pa lang mula nang magsimula ang conflict, naging war of attrition na ito. Ibig sabihin, hindi ito isang malaking attack lang, kundi sunod-sunod na waves ng pag-atake hanggang maubos ang armas ng kalaban. At kung sino ang unang maubusan ng armas, siya ang matatalo. The United States military began major combat operations in Iran. Ang drone na ginagamit ng Iran ay tinatawag na Shahed 136. Maliliit na cruise missile ito. Simple, mass-produced at murang palitan. At ang mga 90% ng mga mumurahing drones na ito ng Iran napapabagsak naman ng US gamit ang Patriot Air Defense System, isa sa pinaka-advanced sa mundo. Ulitin ko, 90%. Pero kailangan natin mag-focus sa 10%. Yung mga missiles na tumatama na yan, diretso sa mga military bases ng US, sa mga oil infrastructure at mga civilian buildings sa buong West Asia. Dito nagsisimula ang problema. Ang presyo kasi ng bawat Patriot missile, 240 million pesos. Ang bawat Iranian drone naman, 1.2 million lang. Ibig sabihin, gumagastos ang Amerika ng 240 million pesos para lang pabagsakin ng 1.2 million pesos na missile ng Iran. 200 times ang ginagastos ng US at Israel kumpara sa ginagastos ng Iran. Hindi na bago ang problemang ito. Nakita na rin ito ng Western military planners sa Ukraine War, kung saan ang murang armas unti-unting inuubos ang mga mamahaling stockpiles. Pero sa conflict na ito, mas nakakaalarma ang scale. Ayon sa estimates, mahigit sa 1,200 projectiles na ang pinakawalan ng Iran at posibleng marami pa silang natitirang drones. Meron din silang tinatayang 2,000 ballistic missiles at posibleng hindi pa ito ginagamit. Iniipon para sa mas malalaking attack sa hinaharap. Sa kabilang side naman, may problema pa rin ang US. Ang Patriot interceptors na ginagamit nila, lalo na ang PAC-3 variant, ay hindi madaling palitan. Ayon sa manufacturer na Lockheed Martin, 600 na PAC-3 missiles lang ang nagawa sa buong 2025. Pero nang magsimula ang conflict, libu-libong interceptors na ang posibleng nagamit ng US. Dito, nagiging malinaw ang problema. Hindi nag-a-add up ang numbers. Kaya naman ang digmaan ngayon ay hindi lang tungkol sa kung sino ang mas malakas. Ito ay tungkol sa kung sino ang kayang magpatuloy sa pag-atake ng tuloy-tuloy. Walang hinto. Kung gusto mo pa na maganda pang klaseng contents, dito lang yun sa channel ko, kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood.